Bago natin pag-usapan itong ating topic kay Aimee Bababel. Sa mga hindi nakakalam kung bakit Bababel ang tawag natin kay Senator Aimee Marcos. Konting background. Una, tawag ko sa kanya Annabel. Bakit Annabel? Kasi syempre, kung meron kang Chucky, 'di ba? Kung meron kang Chucky na manikang sinasapian ng demonyo, meron ka ring Annabel. Oo, na manikang sinasapian ng demonyo. Di ba bagay talaga sila pang-horror sila Kung gusto mo manood ng horror, yun, panoorin mo lang si Sarah tsaka si Aimee. Oo, horror movie sila. Horror movie. Oo, collab. Collab ni Chucky tsaka ni Annabel, yun. Sila yun, Sarah at tsaka Aimee. Team Itim. Diba? Team Itim, sabi ni Splash Brothers. Oo. Umitim. 'Di ba? Kung merong Uniteam, sila umitim. O yun sila. Diba? Anyway. So collab siya, collab. Oo, si Chucky tsaka si Annabel. Oo. Baba naman kasi syempre alam naman natin yung bago na ayusan yung mukha ni before the plastic surgery and the Botox. Ayun, alam naman natin gaano kahaba ang kanyang baba. Oo. Kaya nga minsan 'di ba mangga ang tawag sa kanya. Hugis mangga kasi. Oo. Hindi naman tayo perfect, pero hindi rin naman tayo kagwapuhan, pero naman. At least yung baba ko normal. Oo. Ilong lang naman yung malaki sa akin ilong. Anyway. Wag naman Bababel. Pwede naman Babilu. Hindi, mawawala na Sir Pascachi yung yung Annabel. Kailangan natin si Annabel. 'Di ba si Bababel tsaka si Chaka Duterte? Kaya yun. Pero bago natin pag-usapan 'yan, oo, na ano naman ako 'di ba marami sa atin na nagtatanong kung ano na yung nangyari kay sa kaso ni Rodante Marcoleta. 'Di ba naalala niyo 'yun? Dahil ngayon sobrang ingay ng Rodante Marcoleta. Maraming gustong magpa-disqualify sa kanya. maraming gustong tanggalin siya. O maraming nagsisisi bakit nasa Senado siya. Feeling ko pati yung mga bumoto sa kanya nagsisisi rin Feeling ko lang. Yung mga bumoto kay Rodante Marcoleta nagsisisi na rin. Kaya mga kababayan, ang tagal na nangyayari yan, ngayon lang nagsalita ang COMELEC. Finally, nagsalita na ang COMELEC, guys. Finally. Anong sinabi ng COMELEC? Tingnan natin. COMELEC concludes probe on Marcoleta's 2025 poll expenses. Naalala niyo mga kababayan? Yung kaso, 'di ba? Yung kaso. Ito yung balita ngayon, yung sa sose niya. The Commission on Elections is done. Tapos na raw, guys. With its fact-finding investigation on the disparity between Senator Rodante Marcoleta, a statement of SALN and a statement of contribution and expenditures. COMELEC spokesman John Rex Laudianco said on Wednesday that the senator has submitted pertinent documents in compliance with the show cause order in the commission last November 2025. However, Laudianco said that before the supposed start of the scheduled mid-December 2025 hearing of the COMELEC Political Affairs and Finance Department, Marcoleta filed an extension to file a counter affidavit which was readily granted. So, yun. Tapos na raw yung fact-finding. Ibig sabihin, mga kababayan, baka nando na sila sa punto ng resolusyon. Oo. Kasi, tapos na yung fact-finding Nakuha na nila lahat ng facts Oo. Ito yung interview, mga kababayan, na sinasabi dyan sa balita. Ito yun. Tingnan natin si Attorney John Rex Laudianco, tagapagsalita ng Commission on Elections. Attorney, magandang umaga, si Joel Sumagpito. Magandang umaga po, Attorney.
Magandang umaga po, Sir Joel Mamueng at sa lahat po ng taga-subaybay ng Saksi sa Double B. Good morning po. Good morning, Attorney. November pa, di ba? Nang ito'y padala ng show cause order si Senador Marcoleta. Ano ba nangyari doon? Tama po, November po yun at supposedly hearing po sana nung December, mid-December pong hearing nila. Kaya lang ang nag-appear po sa COMELEC during the day of the hearing kanyang mga abogado at nag-file po ng motion for extension. Kaya po nakapag-sumiti po siya nung kinakailangan niyang counter affidavit po sometime in January po, Sir Joel Mamueng. Okay. So may nakapending siyang counter affidavit. Pagkatapos po nun, meron siyang counter. Ano yung susunod na hakbang ngayon ng COMELEC? Given na mukhang malilinaw na po yung issue, nire-resolve na po kasi yung pong update sa atin ng Political Finance and Affairs Department, nire-resolve na po nila yung fact-finding investigation. And by the way, hindi pa po ito kaso. Ngunit Yes. nagkusa po ang Commission on Elections na magpadala ng show cause order dahil nga po doon sa napanood na interviews po ni Senator Marcoleta. Okay. Balikan natin yung interview. Parang may kopya pa yata ako ng interview na yan. Ano yung interview na yun? Saan ba yung interview na yun? Parang may kopya pa yata ako nun eh. Eto. Ito yung interview. Just so we can refresh our memories. Oo. Di ba nag-file etong si Rodante Marcoleta ng kanyang salin na 50 million plus ang kanyang assets. Oo. At ang ending, kinwestiyon ngayon. 50 million ang iyong assets pero ang ginastos mo sa iyong eleksyon ay higit pa sa 100 million. So saan ang galing? Saan ang galing yung pinangkampanya mo? Oo. Kasi sa iyong SOSE or statement of contributions and expenditures ay 100 million ang kanyang 100 million plus ang kanyang ang kanyang ginastos. So, sa pagpapaliwanag niya kung bakit may ganung discrepancy, ito yung sinabi Ang niya. sabi nila ay paano nagkaroon ng expenditure na ganito kataas, gayon ang kanyang asset ay mas maliit. Sen, paano bang nangyari? Siguro sagutin na lang natin. Ano? Opo. So kung paano mangyayari ka na napakalaki ng ginastos niya, wala naman siyang contribution na nakalagay. Yes, opo. Sa contribution, sabi niya zero. Zero, Okay. Ngayon, kung pababasihan yung salin niya, ganito lang karami, sobra-sobra yung contribution. Yung expenditure. Di ba? Aha. Hindi, wala siyang expenditure niya, Aha. 100 something million, 112. Aha. Samantalang ang ano niya, nasa 52M. Yes. Di ba? Paano mga naman ipapaliwanag yun eh? Oo. Dokumento yan, Sen. Ganito yan, napakasimple lang ng paliwanag dyan eh. Nakalimutan po nila na napakarami kong kaibigan. Okay. Ang marami po sa inyo ay nasa harap ko ngayon. Nelson, alam mo, mga kaibigan ko, nagbigay sa akin talaga. Alam mo, pakiusap lang nila. Isa lang, tanggapin mo ang tulong namin sa'yo. Okay. Congressman ako noon eh, Kong. Kami po ay naniniwala na karapat dapat kang makarating sa Senado. Tanggapin mo ang halagang to. Marami sila. Okay. Isa lang ang kanilang pakiusap sa Ano po akin. yun? Sana huwag muna kaming i-disclose ang identity. Sa napakaraming mga reasons. Maaaring halimbawa, yung kumpanya niya ay baka makita ng administrasyon. Okay. Baka ipitin. O kaya naman, Pwede rin na baka Chinese Embassy. Or pwede rin na baka Sara Duterte. Yun na gano'n. Bawal yung mga yun eh. Oo. Prohibited contributions yun eh. Pag ikaw ay tumanggap ng contribution or donasyon para sa eleksyon na nanggagaling sa isang foreign company or foreign state, bawal ho yun. Kapag ikaw ay tumanggap ng contribution galing sa kapwa mo politiko, bawal din ho yun. Diba? So, kaya hindi ho niya ma-disclose kung sino-sino. Oo. Diba? We don't know. Kasi hindi naman niya dinisclose eh. Pero, dahil hindi niya disclose, edi, we are free to think and assume kung ano yun. Responsibilidad niya na siguruhin na malinaw kung sino-sino yung mga yan. Kaso hindi niya ginawa. Diba? So, tinanggap niya yung pera. Kaya hindi niya mailista kung sino man yun. Kasi alam niya na, most probably, alam niya na prohibited contributor yung nagbigay sa kanya. Kaya hindi niya mailista. Inamin ni Loco, o di yan. nagtatrabaho sa gobyerno, mataas na katungkulan. Kasi may mga kaibigan naman ako talaga.
Pwede ba yun, Sen? Na hindi mo i-disclose? Kaya nga, pakinggan mo muna Okay, ako. sige, okay. Nililay down ko yung predicate Okay. Di ba? Excited ka talaga. Excited ako kasi Oh. nakapuntos na Okay, ito lang ang kanilang pakiusap. Kasi nga kailangan igalang mo yung kanilang pakiusap. Tinulungan ka eh. Nagtiwala sa iyo. Gusto kanilang manalo. Karapat dapat ka sa Senado. Ang pakiusap ko lang. Halos ganun na sarili ka na. Huwag mo nang disclose ang identity ko. Okay. Oh. Pero talagang tinulungan nila ako. Iba't ibang mga kaparaanan, iba-ibang ganito, iba-ibang halaga, ibang ganyan. Ngayon, kapag ka naglagay ako ng figure sa contribution, mapipilitan akong mag-disclose ng pangalan nila. Alam mo kung bakit? Merong kaakibat na kung tawagin ay deed of acceptance of donation. Yun. Binigyan Tama ako ng yun. ganitong halaga. Isa ka doon sa kaibigan ko. Mapipilitan ako doon sa punto na yon. Ilalagay ko yung pangalan mo kasi nandun ka eh. O edi ngayon nilabag ko yung kaisa-isang kahilingan mo sa akin. Tama? Oo. Okay. Magagalit ako. Ngayon, ang sabi nila sa akin, paano yung kako? Contribution to eh. Oo. Hindi, sabi niya, binigay ko nga sa'yo, contribution, pero utang na loob mo sa akin yan. Ituring mo na lang na utang, sabi niya, di ba? Loan. Hindi, utang lang. Basta utang na hindi babaya. Hindi, utang na loob eh. Ngayon, dahil sa hindi ko pwedeng isiwalat ang kanilang identity, kaya sinabi ko, zero in contribution. Na mapipilitan ako ngayon na gawing zero yun. Dahil kapag hindi ko nilagay, kapag nilagyan ko ng amount yun, Oh. mapipilitan ko isa-isa kayong i-disclose ko ang inyong identity. Ngayon, Yung narrative. hindi lang Oh, sige, lusot mo pa. testahin yung binigay nyo sa akin. Kasi yung iba, magkakakilala Tigilan natin dyan kasi pagsisinungaling na ni Marco Beta yan. Oh, kaso mga kababayan, hindi ka pwede mag-imbento ng batas. Oo. And then, mali, sorry. Pwede ka pala mag-imbento ng batas kung congressman ka. Imbento ka ng batas basta mararatify sa Congress, pipirma ng presidente, o yan. So, pwede kang magpanukalang batas. Okay. Sorry, let me correct myself. Oh. Hindi ka pwede na nabaliin ang sinasabi ng batas. Yun pala ang ibig kong sabihin. Hindi mo pwedeng baliin ang sinasabi ng batas. Dahil malinaw po mga kababayan sa ating Omnibus Election Code. Okay? Omnibus Election Code sa section Article 11, Section 109. Saan na yun? 109. Ayan. Ito yung tungkol sa SOSE. Statement of Contributions and Expenditures. The statement referring to the SOSE shall be in writing, subscribed and sworn to by the candidate or by the treasurer of the party, shall be complete as of the date next preceding the date of filing, and shall set forth in detail, in detail detalyado daw, the amount of the contribution. Magkano ang binigay? The date of receipt and the full name and exact address of the person from whom the contribution was received. Napakalinaw nito. Ito yung binayolate eh. Ito yung vinayolate ni Rodante Marcoleta, mga babae. So, Rodante Marcoleta just admitted in mainstream media that he committed an election offense. Kaya cut and dry to mga babayan eh. Oo. Cut and dry to dapat sa COMELEC. Kapag ang COMELEC pinawalang sala si Rodante Marcoleta dito, may problema si COMELEC. Kasi cut and dry to at magkakaroon sila ng president na pwede palang hindi i-declare. Ayan Marcoleta. Pwede palang pinalusot ng COMELEC si Marcoleta Ayun. So may problema si COMELEC kapag na-absuelto siya dito sa kaso na to. Kasi cut and dry to napakalinaw Napakalinaw nito. Kaya dapat after ngayon nagfa-fact finding sila, 'di ba? So dapat ngayon after ng fact finding nila magkaroon sila ng tamang resolusyon. Magkano nga po yung pinag-uusapan natin dito, Attorney Laudianco?
Tama po kayo, mahigit 100 million po yung kanyang diniklara na gasto sa pangangampanya. Ngunit nung ibinangga po dun sa kanyang statements of assets and liabilities and net worth, mahigit 50 million lang po. Yun po yung parte na tinitingnan ng COMELEC dito. Hindi po necessarily yung salin, kung saan nanggaling at kung makatotohanan ba yung naideklara sa kanyang SOSE. Yung sa SOSE po niya, magkano yung declared? Mahigit 100 million po ito kung hindi ako nagkakamali, Mang So Weng. ibig sabihin declared yung kanyang ginastos ng eleksyon, pero nakalagay po doon kung sino yung nag-donate. Tama po Ayun. kayo. By the way, ang nabanggit po niya doon sa interview, mahigit pa po doon sa kanyang mga nabanggit doon sa kanyang SOSE. So dalawa po ang tinitingnan natin dito, yung kung katotohanan ng kanyang SOSE at kung magkano talaga yung nagastos at kung ito ba ay naaayon doon sa deklarasyon niya sa kanyang mismong statements of contributions and expenditure. Okay, ganito lang attorney kasi parang maraming nagsasabi no. Ang impression ay napakaluwag kasi 'di ba pagka nagpadala ka ng show cause order, Weng, 10 days lang yan eh. Correct. Ito nagkakamali, no? 10 days. Tapos kung hihingi na extension, pwede natin extend siguro for another 10 days o sige, times 2 mo na lang, 20 days. Pero Pebrero na po eh. Oo. Attorney Lojang Bakit masyadong mahaba Ba't yung tumaba leeway? naman ng ganun? Ba't nga naman tumagal? Huwag niyo naman po. Dahil Dito po sa hindi mga naman po, violators yung na kanya ito. pong filing po ay naibigay naman po nung January. So ito naman po ay binibigay nating panahon. Pebrero pa lang naman po, binibigyan po natin ng sapat na panahon yung lawyer investigator na resolbahin yung kaso, i-appreciate lahat. At kung kinakailangan tumingin ng iba pang ebidensya na nandun po sa pag-aahawak ng COMELEC. Linawin ko lang ito, Attorney Laudianco, para balikan natin yung tunay ng mga figures. Base doon sa artikulo na hawak ko, 112.85 hanggang 139.9 million yung figure na sinasabi na gasto si Senator Marcoleta ng eleksyon. Lagpas doon sa kanyang nasa SAL na declared assets sa 51.96 million. Tama po ba yung figures na ito? Tama po, Okay. tama po. Pero doon sa kanyang SOSE, deklarado kung magkano yung kanyang ginastos, pero zero contribution ang kanyang claim. Ibig sabihin, lahat yung dapat siya ang gumastos, walang nag-donate. Tama po, yung po ang lumalabas na wala po siyang tinanggap na contributions. Ayon po kasi sa umiiral na batas, lahat ng tatanggapin mong contribution at lahat ng gagastusin mo, whether nagastos mo yung buong contribution sa'yo o hindi, kailangan maideklara po yan. Dahil sa zero declaration ng donation, kaya nagiging question ngayon kung saan nanggaling ang pondo niya, gayong 51 million lang ang kanyang SALN. Tama po, dahil nga po yun yung assumption ng ating mga kababayan, kung wala kang tinanggap na contribution at ito lamang ang iyong deklarasyon sa SALN, saan mo kinuha yung ginastos mo pang iba? Alright, mga Correct. kamusta na rin po kami doon sa iba pa mga Tama. kaso. Yung nakakaso, nabasura na yata yung kay Jesus Escudero, Yes, kay oo. Senate President Jesus Escudero. Pero yung iba pang mga sinisilip po ng COMELEC, kamusta po yung pagsilip doon sa issue about conflict of interest, yung pagtanggap po ng campaign contributions, lalo na sa mga contractors? Opo, meron nga po tayong iniimbestigahan. Meron po nabanggit sa Chairman Garcia na isang governor, isang vice governor, may ilang grupo ng party list, may ilang grupo ng congressman. Patuloy po yung pagsisiyasa ng departamento na nabanggit para tignan sapat ba yung ebidensyang nakuha natin. Meron na rin po kasi mga certification mula sa DPWH na yung iba doon sa iniimbestigahan namin ay wala naman pong kontrata dito po sa ating pamahalaan. So tinitingnan na lang po nila ngayon kung sino yung nasabing merong kontrata at kung nagbabangga at tumutugma doon sa kanilang mga sose po ito. Bakit ang tagal, Attorney? Parang Medyo haba ng panahon na ginugugol masyado ng COMELEC para dosisip Correct. ito. Yung, ang tagal na Ang tagal nga. usapan ang donasyon ng mga kontratista sa mga politiko. Opo, dahil ito po ay kailangan maingat ang kanilang investigasyon dahil dalawa po ang kapupuntahan nitong kaso na to, no? Maari po itong mauwi sa kasong kriminal at mauwi sa kanilang disqualification. Kaya kailangan po ititindig dun sa korte. Alam niyo naman po ngayon sa korte pag nag-file ka, dapat merong reasonable certainty of conviction. Conviction. Dahil itong kaso po ito, hindi lamang itong administratibo na pagkakatanggal. Ngunit mauuwi po ito sa isang election offense na kasong kriminal na COMELEC mismo ang magsasampa po sa ating mga regional trial courts. Yan po kasi ang nakalagay sa batas. Kaya po yung pag-iingat, yung due diligence at yung impartiality talagang sinasagawa po ng aming departamento. Kaya lang, Weng, ang sinasabi nga impression na hina yung batas. O kaya gumawa sila ng batas na pwede nilang Magbabawal lusutan. talaga. Hindi, pwede nilang lusutan. Oo. Kasi yung Yung mga politiko. kaso ho ng nitong si dating Senate President Jesus Escudero, tumanggap siya ng campaign contribution. Umamin pareho to, ha? Yes. Umamin pareho. Doon sa isang kontratista na ang kumpanya ay may May kontrata sa actual na gobyerno. kontrata sa gobyerno. Pero, sabi niya, hindi, akin yan eh. personal ko yan, hindi yan yung korporasyon. Oo, so, Kaya lang, paano may ihiwalay Kaya yung nga. may-ari ng kumpanya sa mismong korporasyon, Attorney Laudianco? yun ang tanong doon, attorney. Kaya lang sasabihin syempre ng COMELEC, hindi, yun ang batas eh. Di ba? Susundin lang namin ang batas. Tama ho ba, attorney? Tama po, kaya nga po kaisa po kami doon sa pagbabalangkas ng bagong Omnibus Election Code. In fact, nung 19th Congress po ay may isinusog na ang COMELEC, almost 1,000 pages po ito na pagbabago. Kasama po yan, yung mga reforms natin dyan, kasama ni vote buying, pagbabago. Wait lang. Actually, pwede naman paghiwalayin. Pwede naman paghiwalayin. You can pierce the veil of corporate personalities. Tawag yun piercing the veil of corporate personality. Yeah. May yun ang tawag doon na kapag ang isang korporasyon, ang isang owner ng korporasyon ay ginamit ang kanyang negosyo or walang distinction between the owner of the corporation and the corporation itself, pwede hong silang tratuhin bilang isang tao lang. So according sa isang nag-file ng ethics complaint laban kay Jesus Escudero, walang pagkakaiba sa identity ng may-ari nung nag-donate at saka doon sa korporasyon.
So, it seems na dahil walang pagkakaiba doon sa identity nilang dalawa, whatever the donation of the person will also be the donation of the corporation. Kaya, actually, pwede namang umargue ng ganon ang COMELEC. Kaso, hindi yung ganon na inargue nila. Kaya nga alam ko pa, from what I understand, meron pang nag-file ng separate na complaint laban kay Chis Escudero. Hindi ko lang alam kung inaction na nila ng COMELEC to. Yung grupo to nila Suspalsis. Nag-file pa sila ng separate na complaint referring to the same. And also, meron ding ethics complaint na ifinile laban kay Chis Escudero sa Senate naman. So, abangan natin yun. Impeachable ba ang head ng COMELEC? Yes, because COMELEC is a constitutional commission. Being a constitutional commission, the chairman of the COMELEC is an impeachable officer. So, ayun. Mas matalim ng ngipin pagdating po sa declaration ng contributions and expenditure. Ngunit hindi po ito pinalad na maging batas. Ngayon po ay sususog po muli namin ito sa 20th Congress. Dahil nakikita po namin, una sa lahat, ang problema sa ating batas dyan. Parang unilateral declaration, talagang manggagaling lamang dun sa mga kandidato. Kaya po medyo nahihirapan ng COMELEC saan kami kukuha ng pagbangga dito kung sakaling yung mga naideklara hindi rin nakapagsusumite nung mga hindi rin sila required na mag-file ng kanilang mga contributions and expenditures. Kaya po ang layunin namin, mas mahigpit, batas na may mas pangil po dito, mas malalim na kapangyarihan sa COMELEC para kumuha ng ibang ebidensya. Isa pa po sa nakita naming problema, katulad po doon sa flood control project, wala pong database ang COMELEC pagdating dito sa mga proyekto pag sa pamahalaan. Napipilitan po kaming dumulog sa iba't ibang ahensya, makuha lamang yung datos. Doon sa flood control project nga po, inabot po ng halos 2 buwan bago po naibigay sa amin yung certification na hinihingi po namin. So kailan kami makakarinig ng aktual na desisyon ng COMELEC dito sa mga inimbestigahan po ninyong kontratista, Attorney John Rex? Inaasahan po natin itong Pebrero po na to dahil nga po binigyan naman natin sila ng sapat na panahon. Halos nung January po ay naigugol po nila sa kanilang fact-finding investigation. So itong Pebrero po may inaasahan po tayo dito. Ilan po ba yung aktual na inimbestigahan ninyo na mga kontratista at mga nag-donate sa mga politikong tumakbo nitong mga nakalipas na eleksyon? Kung yung SOSE lang po ang pagbabasihan, 50,000 po ito, 50,000 mahigit. Ito lang pong 2025. Hiwalay pa po 2022 na nauna pong sinuyod ng departamento na yan. Tapos po medyo na-narrow down po namin yan nung nanghingi po kami doon sa ating DPWH at yun nga po mga naideklarang merong mga existing na kontrata doon sa mga nabanggit, yun na po ang tinitignan nila ngayon. Ang masama dito, binigyan natin ang mga politiko ng, pag nag-donate ka sa akin, sabi mo personal money mo Kaya nga, Diba? gumawa sila Wag ng yung batas. korporasyon, ha? Gumawa sila ng batas na meron silang lusot. Dapat maamyendahan yun Ang tanong, bakit Pag yung may-ari pinasa? ka, Bakit yung naipasa? Yes. Dahil nga alam nila na may lusot. malulusutan nila at kinakailangan nila ng contribution itong mga nagmumurang conflict of interest na ito. Totoo naman yun. Katulad ng 30 million is 30 million. Kaya nga, My goodness. nakakalungkot lang mga kapuso. Pagka ang batas ay hindi pinagsisilbihan ang public at large, Oo. dapat hindi yan naipapasa. Hindi, kaso sila nagpapasa Lahat na kikinabang mula sa lahat ng politiko hanggang presidente, vice-presidente, hindi ba? Ang pwede ko lang ibigay sa iyo ay exasperation. Pwede namang Pwede naman siyang ireklamo sa Supreme Court. 'Di ba? Dali niyo sa Supreme Court yung constitutionality ng specific provision na yun. May remedies naman yan. May remedies yan. Kaso nga lang, syempre, with the current composition ng Supreme Court, we don't know how it will work. Diba? Actually, Kuya Nelson, tama yung commentator doon sa sinabi niya. Bakit pumasa yung ganitong klaseng batas? But again, since we have 3 departments and each department is supposed to be the big brother of the other one, kung meron mang unconstitutional na provision sa kahit anong batas, pwede ho yan na dalhin sa Korte Suprema para questionin. Hindi ko lang alam kung meron na nag-file niyan sa Omnibus Election Code Yung specific provision na yon. Siguro ngayon baka pwede na. Kasi meron ng issue. Meron ng issue na lumabas. Before kasi hindi naman siya issue. Ngayon naging issue na siya dahil dun sa flood control na in-expose ni PBBM, di ba? So and ito na nga yung sa yung kay Rodante Marcoleta. Baka ngayon meron ng tawag dito issue na dapat pagdesisyonan ng Korte Suprema regarding the constitutionality of some provisions of the Omnibus Election Code. Pero mas madali kasi talaga kung manggagaling sa Kongreso. But can you trust the legislative to make a law that is counter to their own interests? I don't know. Baka ngayon posible. Si PBBM nga, iniutos na yung anti-political dynasty law. Di ba ngayon panahon ni PBBM, posible yan. Pero after PBBM's presidency,
Mag-iintay uli kayo ng isang katulad ni PBBM, mga kababayan. Baka we have to wait another 40 years para mangyari yan. So, I don't know. I don't know kung hanggang saan dadalhin tayo ng mga sinungaling na ng mga kongresista. Pero sana tulad nga ng sinabi ni PBM, Mahiya naman kayo. maya naman sila sa pinaggagawa nila. So siguro, sana merong magdala sa Korte Suprema. Lalo ngayon na meron ng mga issue. Pero I think iintayin muna nila na ma-resolve itong kay Rodante Marcoleta bago sila dumulog sa Korte Suprema. Kasi may Doctrine of Primary Jurisdiction. So, kung saan ahensya muna nagkaroon ng issue, i-resolve muna yun doon bago dalhin sa korte. So, matagal-tagal pa abangan natin, mga kababayan. Matagal-tagal pa hintayin natin. But again, mga kababayan, at least ngayon, alam na natin kung ano nangyari sa kaso ni Rodante Marcoleta. Hindi na tayo in the dark. Oo, na we have seen the light. At least ngayon, alam natin, mga kababayan, na nire-resolve na. Nire-resolve na yung issue. At sana pumabor sa Omnibus Election Code. Hindi sa politiko. Yung resolusyon na gagawin ng COMELEC. Sana na lang. Kasi parang wag naman na tayo magbolahan dito. Kasi malinaw naman yung nakasulat sa batas eh. So kapag yung COMELEC mismo ang gagawa ng loophole para sa politiko, wag naman sanang ganoon. That's BS, mga babae. That's BS. So, anyway. Yan. Okay. So, mga kababayan, hanggang dito lang po muna tayo sa ating live stream for tonight's video. Please don't forget to like, share, and subscribe. And I'll see you in our next live stream, guys. Bye, everyone. See you. Pag ganun, natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar mo ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?